ang i-discuss lang natin dito sa history/kasaysayan is yung pagiging disiplina niya. Hindi natin i-discuss mismo yung method ng history or yung history mismo, kasaysayan ng isang bagay. Hindi natin yun i-discuss. Ang i-discuss natin, ano ba yung history, ano ba yung kasaysayan bilang isang disiplina. Okay, gets? Okay, sige. So, introduction, kasaysayan ng Pilipinas bilang isang disiplina. Next. So, yun. Bago tayo mag-start, meron tayong short activity. So, gaya ng nabanggit ko last time, dapat meron kayong notebook na pinaglalagyan ng inyong mga activities na pinagagawa ko habang nagse-session tayo, habang meron tayong live session. So, yan. Tagubilin or instruction. Alamin kung anong panahon ang sumusunod na ilustrasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa kahon. So, ganito yung magiging itsura sa inyong notebook. Okay? Sige, gawa muna kayo ng ganyan sa notebook nyo. So, sa taas yung panahon. Pre-Spanish, bago dumating ang mga Espanyol. Spanish, sa kasalukuyang nasasakop tayo ng Espanyol. At post-Spanish, pag-alis ng mga Espanyol o pagkatapos ng mga Espanyol. Pagkatapos ng pananakop ng mga Espanyol. Tapos dito yung illustration natin. Okay na? Okay. So, yan. Okay na. Next slide na ako. So, next slide. Ito. Ano ba tong illustration na to? Post or Spanish or pre-Spanish? Pre-Spanish, bago dumating ang mga Espanyol. Spanish, kasalukuyang nandyan ang mga Espanyol. O post-Spanish, o yung wala na yung mga Espanyol. Post-Spanish. Post-Spanish po. Meron po kayong meron po kayong activity, di ba? Huwag po kayong magsalita sa Huwag nyo nang yung mga classmate nyo, pakopyahin. Yan. Diyan nyo isulat sa inyong sa inyong notebook. Tatawa si Carl eh. Okay? So, ulitin ka, pag sinabi mong pre-Spanish, pag pre-Spanish, wala pa yung Espanyol. Wala pa sila. Pag sinabi mong Spanish, andyan na sila. Pag sinabi mong ang post-Spanish is yung wala na sila. Okay? Wala pa sila, hindi pa sila dumadating. Pre, no? Hindi pa sila dumadating. Pre-Spanish. Wala pa, hindi pa dumarating. Spanish, kasalukuyan silang nandyan. Post-Spanish, wala na. Umalis na. Napatalsik na. Napalayas na. Napalayas na sila, tas inangkin ng mga Amerikano yung credit. Okay? So, itong picture na to, checkan nyo dyan, no? Okay, next. Sa Cuba po ba yan? Ito yung next. Kuta ni Raha Sulaiman sa Maynila. Okay, ito. Kuta ni Raha Sulaiman sa Maynila. So, ano ba yan? Bago dumating, andyan na, o nung nakaalis na. Okay? So, next. Kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino at Chino. Kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino at Chino. Okay? Next. Paggagamot ng babaylan gamit ang halamang gamot. Panggagamot. Panggagamot ng babaylan gamit ang halamang gamot.
Okay, next. Hiro Onoda, sundalong Hapon na nanirahan sa kagubatan ng Pilipinas sa loob ng 29 years pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Okay? Tapos na? Okay. So, lahat yan ay history, no? Lahat ng nakita niyong picture or illustration, pasok yun sa history. Okay? Later natin i-check ha kung yung mga sagot nyo. Pero yung mga illustration na nakita nyo, kasama yung mga caption or yung mga description niya, lahat yun history. Hindi yun kasaysayan. Okay? Ngayon, baka nalilito kayo. Sabihin nyo, bakit hindi kasaysayan? Bakit ito ay mas angkop na tawaging history? Anong meron? Meron bang sinasabi sa kabuuan ng Pilipinas ang history o kasaysayan? So, kalimitan ang mga estudyante o yung mga tao, sinasabi nila na yung history, kasaysayan, iisa lang. Kasi yung salin ng salita, yung pagsasalin, yung tinranslate mo siya, yung history, English, yan, tinranslate mo sa Filipino or sa Tagalog, kasaysayan siya. So, sa iba, or sa maraming tao, ganun lang siya, no? Parehas lang eh. History, kasaysayan, translation lang yan. Tama naman, no? Hindi naman yun mali. Na yung Tagalog o yung English na translation. Ngunit, ano ang history at kasaysayan bilang disiplina? Ano ang kasaysayan, ano ang history bilang isang disiplina? History. Ito naman tayo, history. Mula sa salitang Griego, no, Greek word, historia, ang ibig sabihin niya is the study of the past as it is described in written documents. Okay? So, pag-aaral, no, pag-aaral ng nakalipas na nakabase sa description ng mga dokumento. Sulat, nakasulat ba? No, nakasulat ng dokumento. So, yun yung history. Okay? Next. Pero itong sinasabi na to, itong description na to, kanluranin siya. Western siya na pagtingin. No? Hindi naman siya mali. Ang sinasabi lang natin, Western siya na pagtingin. Description or nakabatay sa West o sa kanluran. Okay? Ano pa? Ang history daw, siya ay positivist. Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong positivist? Pag sinabi mong positivist, positive, based on actual phenomena, something that can be explained by logic and reason. Kaya unang-una sa requirement ng history, written. No? Kasi kailangan, pag may sinabi dyan, yung history na tinatalakay nila, kahit ano pang history yan, kaya kailangan siya ng written. Kasi ibabatay nila doon sa mismong, kung saan siya isinulat. Kunwari, sa papyrus. Alam niyo ba yung papyrus? Okay? Yung papyrus, siya ay isang uri ng ng papel. Unang uri ng papel, no? Na ginamit noon. Ngayon, ang ine-explain mo dun sa history na sinulat mo sa papyrus, bago pa ang mga Egyptian, no? Kumbaga nauna pa ang mga Egyptian.
Eh, sino bang nakadiskubre ng papyrus? O sino bang nakapag-create ng papyrus? Di ba ang mga Egyptian? Tama ba? So, anong kagad ang maiisip mo? May mali. Mali yun. Kasi, ang sinasabi mo, sabi mo dun sa history mo, nagdi-describe ka ng phenomena na nauna pa sa mga Egyptian, pero ang gamit mo, papyrus. Hindi ba dapat kung ang dinidescribe mo ay phenomena bago dumating ang mga Egyptian, maaaring ilagay mo to sa kung ano man ang usong papel nung panahon nyo, sa panahon na yon. Nakukuha nyo ba? Okay, nakukuha nyo? Pwedeng sa bato, di ba? Yung tinatawag nilang petroglyphs. Oh, yun. Maaaring hindi describe by letters o yung sa alphabet, pero meron kang makikitang symbols. At hindi yun ano man tawag doon? Maaangkin ng mga Egyptian. Okay? Pwedeng ilagay mo sa atin sa Pilipinas, mayroong isang ethno-linguistic group or yung tinatawag nilang indigenous group sa Mindanao. Hindi sila gumamit ng papyrus, ang gamit nila kawayan. Sa kawayan sila nagsusulat. No, yung sikat ngayon, yung usong-uso sa mga bata, yung baybayin, no? Tayo, ang unang form of writing natin, sa Pilipinas, yung unang nakita na ebidensyang may form of writing tayo, yung tinatawag na Laguna Copper Plate. Yan, no? So, hindi yun maaangkin ng kahit sino, no? Kasi, bukod sa dito yung nakita, tayo lang ang gumamit nun. Anyway, so yun, no? Positive is based on actual phenomena. And that, ano yun? Sorry, iharang. Phenomena, something that can be explained by logic and reason. So, itong nakita niya sa baba, something that can be explained by logic and reason. Ang kailangan nyo din dyang tandaan, yung tinatawag nilang relativism sa philosophy. No? Yung relativism kasi, ang ibig sabihin nun, mayroong mga bagay na tama siya nung panahon na yon, pero mali na siya sa kasalukuyan. Kumbaga, habang tumatagal, habang dumadaan ang panahon, nagiging mali siya. No? Tandaan niyo yun sa punto na to, no? Something that can be explained by logic and reason. Kasi dati, nung mga unang panahon, hindi pa naman ganun kayabong yung di ba, yung knowledge. Hindi pa ganun katalino ang tao compare sa tao ngayon. Kasi ngayon, pag tinignan mo yung mga tinatawag nating yung mga taong tabon, yung mga kalawman, mga ganyan, iisipin mo may hina yung nila intellectual capacity nila no? Pero it doesn't mean na bobo sila or tanga sila nung panahon na yon. It's just that, yun lang yung capacity nila. Ngayon, tayo dito ngayon, pag may tao kang nakita na nag-hunt or nag-hunt siya, tapos ang gamit niya is yung bato pa rin, doon ka paisip, pwede naman may itak na Nakukuha nyo ba? So, pag sinabi mo yung relativism, may mga bagay or pag-iisip or way ng pag-iisip na tama dati, pero mali na ngayon. Kukuha nyo? Okay. Kuha nyo ba yon? Kunwari, yung paniniwala sa dragon. Ba't kaya tingin nyo naniniwala sila sa dragon dati? O yung mga paniniwala sa mga engkanto. Kasi, naniniwala sila sa nature Ngayon, walang ibang explanation. Siguro may mga nangyayaring kababalaghan, hindi natin alam kung anong klaseng kababalaghan yon. Pero mayroong mga pangyayari noon na walang ibang mag-explain kundi yung nature. Kaya naniniwala sila sa animism. Kaya ang mga Diyos nila, ang mga deity nilang tinatawag, o yung mga kami na tinatawag nila, nature. No? Lalo na sa Shintoism, sa mga Hapon.
no? Animism sa Pilipinas, yung paniniwala sa mga Diyos na nasa kalikasan. Okay, nakukuha nyo ba? Siyempre ngayon sa panahon natin, isipin natin, lah, puno lang yan eh. Hindi naman, wala namang ano dyan eh, wala namang, ang tawag dyan, nuno. Wala man nuno dyan eh, bahay lang yan ng langgam eh. No? Nakukuha nyo? Okay? So, ang pinupunto ko rito sa history, may mga nakasulat, no? May mga nakasulat sa kasaysayan o sa history na it doesn't make sense sa panahon ngayon. Pero it doesn't mean na gawa-gawa lang yun, no? Okay? Okay? Okay. Okay. Sige, next. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba? Kumain na lang. Opo, opo naman po. Opo. Opo. Apa. O, isa pa. Kasi nakikita ko yung mga mukha nyo. Nakikita ko may sumasang-ayon, may iba na hindi ko ma-explain din kung bakit ganun yung itsura nila. Parang hindi sila natutuwa sa nangyayari. O sige, isa pang explanation. Yung tinatawag nating tawag doon. O sige, lumabas tayo sa Pilipinas. Parang ngayon nyo sa Pilipinas ang na-explain ko. Yung Greek mythology. O yan. Greek mythology. No? Yung Greek mythology, ulitin ko po, hindi ko kayo naririnig. So, kung nagsasalita po kayo, hindi ko kayo naririnig. Kanina yun. Kanina yun. Sino dyan yun? Hindi akin yun. Pero narinig ko siya. Ayan na, na-engkanto na tayo. Kung ano kasi pinag-uusapan natin eh. Na-engkanto tayo eh. Parang nasunod. Anyway, so yun no, yung kunwari, yung mythology. So, alam niyo yung Greek mythology? Yung mga deity ng mga Griego, yung mga Diyos-Diyosa nila. Ngayon, bago yun maging mito, mitolohiya, no? Bago yung mito, maging yun ay totoong relihiyon. Bago yun maging mito, bago yung maging mitolohiya, totoo yung relihiyon. Ngayon, bakit siya naging mito na tinatawag? Bakit siya naging mitolohiya? Kasi, it doesn't make sense na. Okay? It doesn't make sense na si Zeus, na yung kanilang parang, actually hindi si Zeus eh, si Kronos, yung kanilang, yung parang father nung tatlong magkakapatid, ni Zeus, ni Poseidon, tsaka ni, sino yun? God of the Underworld. Sino yung God of the Underworld? Hades po atay. Naniwala kayo sa akin, hindi ko kayo naririnig, nakikita ko lang nagsasalita kayo. Ayun, si Hades, no? Si Hades. Yun, no? Tapos si Kronos, tapos yung tatlo na yun yung mga mga tinitignan talagang Diyos dati, no? Pero eventually, as time goes by, syempre, tumalino na ang tao dahil bukod sa technology is yung logic ng science, no? By science, yung observation nila sa paligid, napagtanto nila hindi totoo yung mga Diyos-Diyosan nila na yon, no? Kaya tawag sa kanya ngayon Greek mythology. Na gustong-gusto ng kabataan, hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ng kabataan. Anong meron sa Greek mythology? Ba't kaya may nuno sa punso naman tayo? Ngayon yung sa nuno, ngayon yung sa engkanto. Marami daw pong powers. Mythology. Kasi pinipili kaya yung yung mga elite kong mga estudyante sa Lasal Araneta, yung kanilang, yung libro, magkamahal-mahal, 3,000. Ako na lang magkukwento sa inyo, marami akong alam na kwento. Kapabalaghan pa, gusto nyo. Anyways, tuwa na kayo.
Wala tayong natutunan, tawa kayo ng tawa. Anyways, pakibura nga yan kung sino naglagay ng sulat na yan. Okay, anyways. Next. No? So, scientific. Ba't ba kayo Bebe, nag-drawing. Sumbong kita. Ang history din ay scientific. No? Anong ibig sabihin pag sinabi nating scientific? Ayon kay Auguste Comte or Comte, basta ganyan yung spelling, hindi ko alam paano i-pronounce. 19th century philosopher siya. Sabi niya, human history is progressive. The religious, the metaphysical, and the scientific. So yan nga yung sinasabi ko sa inyo, no? May progress. So kung noon, lahat tinitignan nila kababalaghan, kasi hindi nila ma-explain eh. So lagi nilang ina-associate sa mga deity, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ganyan, lagi nilang sinasabing, ay, gawa yan ng ng engkanto, lahat kababalaghan, lahat sa Diyos, doon nila, pag meron silang hindi ma-explain. So ngayon, nung pumasok na tayo dito sa tinatawag na metaphysical, pag sinabi mong metaphysical, kalimitan dyan, through observation, no? Nung ang tao hindi naman natuto ng mag-isip, kundi natuto ng mag-observe. Kumbaga yung mga bagay na paulit-ulit na na-oobserba nila, doon na sila pumapasok sa scientific. So, magkaduktong lang yan, no? Religious, metaphysical, and the scientific. Po. Scientific siya from religious, dahil hindi nila ma-explain nung una, ba't kaya ganito nangyayari? No? Naglabas ako, sabihin natin, nagdilig sila. Baka nga hindi nagdidilig dati, nahayaan lang nila yung ulan eh. No? Wala, nagdilig sila, ba't natuyo? Tapos paulit-ulit niyang ginawa. Pumasok na siya dito sa metaphysical, paulit-ulit niyang ginawa. Tapos eventually, napansin niya, tuwing maaraw, no? Tuwing matindi ang araw, dun mabilis matuyo. Kasi di napapansin niya na yung araw ang nagkukos ng pagkatuyo ng tubig, no? So, doon lang papasok yung scientific, no? Nagkakaroon, hindi man scientific na katulad nung pag-intindi natin sa salitang science ngayon, pero nandun na yung observation, no? Tapos nandun na yung pag-alis o pag-de-associate sa mga Diyos-Diyosan o kaya sa mga deity o kanto o kung ano man. Okay? Okay. Next. Uy, burahin nyo nga to. Pasuyo nga, pakibura. Kung kanino man yan. Ito ring red. Naglagay ito ng smiley kanina. Okay? So, ang history din daw ay gendered. No? Kasi, his story. Pero yan, syempre, sinabi lang yan gendered nung mga feminists. Kaya merong ngayon sa Europe, her story. Our story. Her story na meron sa Europe. Ano siya? Pinag-aaralan din. History din siya, pero her story siya. Yun nga, kasi parang lahat ng kalimitan ang fini-feature sa history lalaki. Nagkataon lang, kasi humble mga babae, hindi namin kailangan masulat sa charot. Nagkataon lang, no? Kasi ang babae, support talaga yan, no? Support talaga, kalimitan ng babae. Wala namang great na nasulat sa kasaysayan ng walang babae. Diba? Si Bonifacio, meron siyang Oryang. Si Rizal, napakaraming babae ni Rizal, di na kailangan isa-isahin. Okay? So next, yan, no? So history, positivist, gendered, and scientific. Okay? Ngayon, ano naman yung kasaysayan bilang disiplina? Tandaan nyo, history, history written. Written. Nakasulat sa dokumento.
Ngayon, ang kasaysayan, ano naman yung kasaysayan? No? Katulad ng history or historia, ay galing sa nakaraan. Galing sa nakaraan, pero ito ay salaysay. So, yung isa, written document. Itong mga written document kasi na to sa history, maaaring report, maaaring liham, maaaring diaries, ano pa ba? Mga report, liham, diaries, at kung ano pa, no? Kwento, maaari ding kwento. Pero itong kasaysayan, salaysay siya. O kwento, no? Salaysay o kwento na may pagkasunod-sunod, chronological, no? So kwento siya na may pagkasunod-sunod. Ano pa? Salaysay na may saysay, salaysay o kwento na may kwenta, kwento na may kwenta, kwento na may kwenta, para kanino? Salaysay na may saysay para sa isang grupo ng tao. Yun ang pinagkaiba niyang malaki sa history. Kasi yung history, katulad na nabanggit ko kanina, yung history, katulad ng nabanggit ko kanina, mga written documents, no? Kalimitan ay mga report, mga liham, no? Report, kunwari, report, ilan ang nahuling pirata dito sa Sulu, no, ng mga Espanyol. Ganun ang kalimitan na history. O liham ng isang praile para sa isa pang praile. Yan. Ngayon, ang kasaysayan, kwento na may pagkasunod-sunod. Chronological, salaysay na may saysay para sa isang grupo ng tao. So, yung kasaysayan, meron siyang specific na pinagbibigyan, no? Meron siya specific na pinagbibigyan, isang grupo ng tao. For example, walang kamatayang example. For example, sinulat mo ang kasaysayan ng Katagalugan. Tingin mo, magkakaroon ng interes ang mga taga-Visayas. Doon nga pumapasok yung regionalism sa atin eh. 'Di ba? Yung mga Tagalog, inaasar nila yung mga Bisaya kasi yung punto ng pananalita. Tapos maano rin ng iba sa mga Muslim, mga taga Mindanao. Yan. Sinong guilty? No? So, ganun yung history, ganun yung kasaysayan, no? Salaysay na may saysay para sa isang grupo ng tao. Nakaugat sa konteksto ng kultura at pang-araw-araw na pangyayari. So, ang kasaysayan, no, salaysay na may saysay, ay nakaugat sa konteksto ng kultura at pang-araw-araw na pangyayari. Kaya sinasabi kanina na ito ay salaysay na may saysay para sa isang grupo ng tao. Kasi nakaugat siya sa konteksto ng kultura. Pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na pangyayari. Samantalang yung history,
General siya. Wala siyang specific na taong hindi siya dedicated sa isang grupo o isang specific na tao. General lang history, mga written documents. So, conclusion, yung history o historia at kasaysayan, magkaiba sila bilang disiplina. Okay? O, checkan na natin. Walang manduduga, ha? Sa bahay na lang kayo, baka dudugain niyo pa sarili niyo, ha? Okay. So, checkan na natin activity niyo, ha? So, yung kuta, yung ano pala muna, yung ship, no, nauna yung ship kanina, di ba? Yung may barko. Apa. Yun ay, ano yun? Spanish. Post, pre, or Spanish? Spanish. Yun ay Post. post-Spanish, no? Kung makikita nyo yung yung bandila, yun ay World War Pero po ba sa Cuba ba yun? Yun ay World War I. That's 1914, World War I. Yun ay, ang tawag dito? One? American ship. No? Pag tinignan niyo yung bandila, lahat ng kasali sa World War I na Ally force. Ally pa, hindi pa allied. World War II yun, allied. Allied force. So yun ay post-Spanish. World War I. That's 1914. Next is Kuta ni Ra Sulaiman. Ito ay pre-Spanish or Pre-Spanish. post? Ay pre-Spanish or Spanish? So, Spanish daw. So, ito ay ito ay pre-Spanish, no? Bago dumating ang mga Espanyol. Naabutan to ng mga Espanyol, pero nakatayo na to bago pa sila dumating. So, description, no? So, kung kanina, history siya, nakalagay lang yung illustration, tapos yung itong kuta ni Ra Sulaiman. Ngayon, kasaysayan na siya. Paano siya naging kasaysayan? Kasi magkakaroon na siya ng kwenta para sa atin, no? Paano nagkaroon ng kwenta? Ito, yung description. Basahin natin. Ang description sa kuta ni Ra Sulaiman ay gawa sa kahoy, ang pinakalabas na bahagi ng pader na may sukat na 20 talampakan at ang loob na bahagi naman ng pader ay gawa sa apog at punong kahoy. Apog ay yung pininong shells, seashells, pinino na seashells. Matigas kasi yon, tumitigas yon, no? Sa loob ay may mga nakaabang na mahabang kahoy na pantulak sa mga hagdan ng kalaban. Okay? Anong makikita mo doon sa description? Mayroon siyang konsepto ng depensa. Pag tinignan mo kasi yung illustration, actually hindi na nga masyadong makita tong illustration eh, no? Pero pag tinignan mo yung illustration, okay, meron siyang parang fortress. Pag tinignan mo, parang may fortress siya, okay, ano naman, no? Ngayon, binigyan tayo ng description, makikita mo na meron siyang konsepto ng depensa. So, bakit ganun kataas? Kasi siguro madalas silang sinusugod. Kasi 20 feet eh. Tapos mapapansin mo, bukod dun sa kahoy, bukod dun sa pader na gawa sa kahoy, meron pa siyang pantulak, tapos meron pa siya ulit apog sa likod. Nakukuha nyo ba? So, doon siya nagkakaroon ng kwenta sa atin, sa kasaysayan, sa ating mga, si Sulaiman ay Tagalog Muslim. Tagalog siya pero Muslim siya. At ang kuta ni Ra Sulaiman sa kasalukuyang panahon ay nasaan? Saan makikita? Favorite dyan, maglakad-lakad ng mga lovers eh.
Saan kaya yan? Sige nga, sino bang makakapag-search ng mabilis? Sino? Tingin niya saan ang ano? Vegan po. Oh, sa Maynila siya. Laki ng Maynila. Saan sa Maynila? Intramuros. Yan ay Intramuros. Okay? So, yung kuta ni Ra Sulaiman, sa Intramuros siya. Yung Intramuros ngayon, na alam nyo, yun ay dating kuta ni Ra Sulaiman. Bago pa siya maging walled city. Kinonvert siya. Kinonvert siya ng mga Espanyol. Kasi nasakop to ng mga Espanyol. Ano to? Post, pre, or Spanish? Pre-Spanish. Iba, pre-Spanish. Iba, pre-Spanish. Okay. Opo, no, ito po ay pre-Spanish. Bago pa po dumating ang mga Espanyol, ay mayroon ng magandang kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Tagalog, pati ng mga Muslim, no? Kaya makikita nyo to, pintados. Mga ano yan? Sa Mindanao yan. Mga pintados. Ito mga Tagalog. Ay, ito ang Tagalog pala. Ito yung Mahardika eh. No? Ito yung Tagalog. Ito, Tagalog din to, pero maaaring ito yung mga taga bundok, no? Maaaring nasa Cordillera o kung saan man sa bundok, no? Tapos itong mga may paint, yan ay pintados, yan ay kalimitan mga Muslim. So kung makikita nyo dito, may kalakalan na sa pagitan ng mga Pilipino at Chino bago pa dumating ang mga Espanyol. Mayroon ng kasanayan sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa iba't ibang lahi katulad ng mga Chino. Hindi totoong barbaro ang mga Pilipino, na ang alam lamang ay ang kumain at pumatay para sa sariling pakinabang at walang kamalayan sa pagpapatakbo ng lipunan. Ang pinakamaagang tala ng kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino at Chino ay noong ika-9 na siglo sa ilalim ng Sung Dynasty sa China. Ngayon, di ba sabi ng mga, yan ang lagi sinasabi ng mga Espanyol dati, narinig ko lang din narang na-chismis sa akin. Sabi, barbaric daw mga Filipino. Ngayon kung barbaric, paano magkakaroon ng barter? No, tama ba? Paano magkakaroon ng barter kung barbaric? Eh di sana pinatay-patay na lang din yan talagang mga, ninakawan na lang yung mga Chinese na yan. No? Tapos yun nga, yung Song Dynasty, ika-9 na siglo, pag sinearch siya online, actually, masisearch siya sa online, ito, mayroong mga datu na dumadalaw sa China, nagpe-present ng kasi di ba sila, empire. Empire ang ang China that time Chinese Empire. Nagpe-present sila ng ng mga regalo. Ngayon, sa Sung Dynasty, meron doon tala. Siguro parang kung sino yung mga dumalaw sa sa emperor. Nakalagay doon may mga datong Pilipino, galing Pilipinas. Ang tawag pa Luzones, galing sa Luzon, taga Luzon daw. No, kaya may tala na may palitan na ng produkto sa pagitan ng mga Chinese tsaka ng mga Filipino. Okay? Next. Paggagamot ng babaylan, ang paggamit ng mga halamang gamot na nagpapakita ng mataas na kapasidad ng pag-iisip at pag-unawa sa halaman at kapaligiran. Ito ay pre-Spanish din. Pre-Spanish. Yan, pre-Spanish po yan, no? Okay? Yan, pre-Spanish. So yung yung mga babaylan, naghahalamang gamot, syempre hindi naman ang hula lang yan. Anong bang kunwari, yung sa tinutuli. Nagtutuli na rin kasi. Sa tinutuli, yung tawag doon? Ang tawag doon yung tuyo. Yun, yung tinutuyo, yung sugat.
Naglalanggas ang sugat, yung paggamit ng bayabas. Hindi yun, ano yun? Mataas na kapasidad ng pag-iisip yun, no? Trial and error yun, no? Hanggang sa nalaman nila na itong bayabas, yung dahon ng bayabas, pwedeng panlanggas, pantuyo. Gagets nyo? Yan, yung mga lagundi, mga ginagamit nating halamang gamot. No? Okay. Next, Hiro Onoda. Hindi sumuko si Hiro Onoda dahil hindi ito naniniwala na natalo ang Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay isang intelligence officer kung saan ang mga ito ay kumukuha ng mga impormasyon na magagamit nila sa gera. Ang isa sa mga partikular na utos sa mga intelligence officer ay hindi maaaring mag-suicide ang mga ito hanggat hindi na itatawid ang impormasyon sa kanilang mga superior officer. Ito ay post. Obviously, panahon ng pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas. So, World War II. So, yung iba kasi siguro nakita nyo kanina doon, di ba, nagtago ng 29 years sa kagubatan ng Pilipinas. Yung iba parang isip, baliw naman yan. 29 years nagtago ka sa kagubatan. No? Parang, tanga-tanga. Tapos na ang World War eh. Tatago pa rin sa sa kagubat. Ngayon, anong konteksto? Bakit ba siya nagtago? Kasi intelligence officer siya. Kung normal siguro to na na Hapon that time, nagharakiri na siya, nagpakamatay na siya. Kasi maraming Hapon ang nagpakamatay nung natalo na sila, sumuko sila sa World War eh. Ngayon, unang-una, si Onoda, wala namang Viber noon. Wala ring chat sauce, wala ding messenger na, uy, talo na tayo. Suko na. Walang ganun dati. Siyempre nagtatago sila, kung nasa Pilipinas sila, kung makaharap sila ng Hapon, swerte na nila. Kaso hindi nga. Nung nagtatago siya sa bundok, sino makikita niya ron? Hindi mga Pilipino rin, kung makakita man siya ng mga Pilipino. So, hindi niya nalaman na tapos na yung gera. Tapos, nung nagpalipad ng flyers, nung tapos ng gera, nagpalipad kasi silang flyers na nagsasabi sa mga Hapong pwede na silang sumuko. Hindi siya naniwala, iniisip niya taktika yun ng mga ng mga Amerikano. So, 29 years, nagtago siya. Sumuko lang siya nung mayroong isang Japanese student na hinanap talaga siya. Parang na napag-alaman na meron pang Hapon sa kagubatan. May mga grupo actually. Grupo ng Japanese student ang naghanap sa mga kagubatan sa Pilipinas. Tapos, fortunately, nakita ng isang Japanese student itong si Hiro Onoda. Kaso, hindi pa kagad siya sumuko. Sabi ni Hiro Onoda, susuko lang siya sa intelligence, sa commanding officer niya. So, itong katabi niyang naka-white na cap, yan ang kanyang commanding officer. No, diyan siya sumuko. Okay? Kukuha niyo ba? Nung una, titignan mo siya lang. Yung paki ko kay Hiro Onoda, anong nangyayari dyan? Tanga naman yan nagtago 29 years No? Pero ngayon naintindihan natin yung kasaysayan behind doon, sa litrato na yan, may kwenta siya, no? Makikita mo, unang-una dyan, yung pagiging tapat ng isang Hapon. Alam ko, tumira siya sa Brazil. Kinuha niya yung bayad ng gobyerno sa kanya sa service niya. Nag-service, kasi yung 29 years na yon may bayad pa rin yon, binayaran siya ng gobyerno. Tapos, tumira siya sa Brazil, bumili siya doon ng lupa. Ang alam ko ay gumawa pa siya ng libro. Meron siyang libro, ang nag-publish ay Ateneo Press. Siyempre, si Onoda lang malakas, siyempre. Kaya nyo ba yan? 29 years ka magtatago. 1 hour nga sa Zoom, bubusit na Okay, next. So, yun, no? Mga bagay na kinakailangan pag-isipan, bukod sa
bukod sa pangalan ng mga bayani at mga petsa ay mayroong mas malalim na konteksto at mas mayabong na kahulugan ang kabuuan ng kasaysayan ng Pilipinas. So yung mga siguro na, di ba, yung mga teachers natin ng high school, ganyan, date, pangalan, kailang pinanganak, kailang namatay, saan nangyari yung particular event. So yun, ang tawag doon, trivial information. Ngayon, sa kasaysayan bilang disiplina, hindi tayo trivial. Hindi ganun lang ang pag-aaralan natin. Hindi nga sila sumusuko nag-harakiri lang sila Tsaka kalimitan sa kanila, ang iniisip that time, pakulo ng Amerika. Kasi ginawa na yan ng Amerika sa nung World War I. Mahilig ang Amerika dyan magpaulan ng flyers. Ganyan ang ginawa rin ng Amerika. So sabi nila, hindi kami niniwala dyan. Ginawa nila yan, World War I. Ba't sila nagsusuicide? Ano yun Ang paniniwala kasi ng mga Hapon, may tinatawag silang Haku Ichiyu. Ang ibig sabihin niya, the rest of the world under the Japanese Empire. So parang ang tingin ng mga Hapon sa kanila, parang sila, elite race. Para ding mga German. Di ba tingin ng mga German sa kanila, sila, mga pure-blooded na nila lang, kala nila mga Diyos sila. Yun ang pabida ni ni Hitler Kaya marami siyang nauto na German Sinasabi nila na sila na may pagka-Diyos yung mga dugo nila. Ganon din sa mga Hapon. Ang nila, descendant sila nung sun god nila na tinatawag. Ano ba yung pangalan ng sun god nila? Manood kayo ng Naruto. Naroon yung Naruto. Ayan, si Amaterasu, yung ni Sasuke. Yung apoy ni Sasuke, si Amaterasu. Naniniwala yung mga Hapon na direktang descendant sila nung Amaterasu. Naniniwala sila na sila yung mga deity, mga Diyos. Kaya hindi nila matanggap sa sarili nilang natalo sila or matatalo sila, naghaharakiri sila. Yun.